lumabas ng aso sa supermarket. Naiyak na lamang ang mga pulis nang madiskubre kung bakit. Sa puso ng isang magandang bansa na napapaligiran ng maberdeng burol at masukal na kakahuyan, matatagpuan ang bayan ng Meadowville, nakilala sa kanilang maganda at maayos na tumatakbong komunidad. Gayunpaman, sa isang partikular na araw ng summer ay isang bisitang nagpahinto sa pagiging kalmado ng kanilang paligid. Ang Meadowville Groceries, ang natatanging supermarket ng kanilang bayan, ay sadyang napupuno ng mga tao. Ang lugar na yun ay naging parte din ng isang misteryo. Isang golden retriever noon ang napiling pumunta sa entrance ng isang store na tila doon nais pumoste. Walang tags, walang collar at walang tagapag-alaga sa kanyang paligid. Ang bawat pumapasok sa store ng araw na yon ay sinasalubong ng aso ng isang malakas na pag-ungol. Hindi naman ito natahol na parang nananakot, pero malinaw pa rin sa naisabihin ng aso na wala itong nais padaanin pa. Si Miss Hannah, na siyang may-ari ng Meadowview Groceries, ay labis ding naguluhan, bagamat marami na siyang bagay na nakita. Simula sa umaga hanggang sa paglubog ng araw sa hapon ay nanatili pa rin ang aso sa tapat ng malaking tindahan. Ang mga tao naman na medyo natatakot sa aso ay naghahanap na lamang ng ibang tindahan na pwede nilang mabilhan. Sanay naman si Miss Hannah na palaging gumagawa ng paraan para magbigay solusyon sa problema. Ginawa niya lahat ng posibleng paraan para lamang mapaalis ang aso, gaya ng pag-aalok dito ng pagkain at maayos na pag-aalaga para makuha ang loob ng aso. Pero anumang gawin niya para mailayo ang aso sa store, ay magbabalik pa rin ito sa dati niyang pwesto, na para bang may hindi nakikitang puwersa na siyang nagdadala sa aso sa lugar na yun. Simula noon ay naging usap-usapan ng aso sa bayan ng Meadowville, hanggang sa ang golden retriever na yun ay hindi na lang basta aso para sa karamihan. Maraming nanguhula o nag-iisip kung ano ang binabantayan ng aso sa kanilang store, kaya naman nabuo ang ilang haka-haka sa iilan. Madami ding batang nagsubok na kaibiganin ang aso para lamang malibang ito papalayo ng store, pero wala pa rin nagbabago. Matindig pa rin bumabalik at nananatili ang golden retriever sa pwesto na yun ng matagal at nagbabantay. Alam ng lahat na may malalim na dahilan sa kakaibang inuugali ng retriever na talaga namang nagiging hamon para sa kanila. Sadyang nagiiwan ng kalituhan sa komunidad ng Meadowville ang tunay na dahilan ng lahat. Sa puntong ang aso na lang na yun ang palaging nagiging usapan ng lahat. Sa bayan kung saan ang istorya at teorya ay nagsisilbing parte na ng buhay ng lahat. Isang beses sa loob ng isang lokal na kainan, ay mga matatandang lalaki noon na nag-uusap, kumakain at nagkakape, habang pinag-uusapan kung ano marahil ang tunay na kwento ng aso sa tapat ng store. Sinabi na lamang ng isang lalaki doon na si Mr. Johnson na baka naghihintay lamang ang aso sa paglabas ng kanyang amo. Ang isa naman ay nagsabing baka iniwan na lamang ang aso doon ng basta o hindi kaya'y naligaw lang ito sa hindi pa masiguradong kadahilanan. Malamang na may special na tao lamang na hinihintay ang aso na bumalik sa kanya. Si Mrs. Walker naman, ang kanilang librarian, ay nagsabi na baka may isang trahedya lamang na mangyayari na tanging ang aso lamang ang nakakaramdam. Malamang na nakuha niya ang ideyang ito mula sa koleksyon ng mga kakaibang libro na meron siya. May isa namang nagsabi na paano kung ang aso isang reincarnated spirit na pinadala dito sa ating lupa dahil sa isang misyon. Marahil para protektahan ng Meadowville sa isang nakakabahalang pandemya na hindi nalalaman ng lahat. Ang ilan sa mga nakadinig ay bigla namang kinilabutan. Doon, isang binata nagngangalang Liam ang nagkaroon ng isang posibleng teorya. Nagawa niyang lumapit at magkaroon ng sarili at personal na koneksyon sa aso. Naniniwala siya sa isang opinyon na napag-usapan nilang magkakaklase sa kanilang recess, kung saan inakalang na isa niyang kaibigan na ang asong iyon ay malamang na si Sunny. Nagawa pa nilang magpakita ng isang kupas na larawan ng isang batang lalaki na may katabing golden retriever. Tinignan naman ni Liam ang larawan at nakita nga niyang nahahawig ang retriever na yon sa retriever na nasa store. Iyon umano ay alaga ng kanyang kaibigan na bigla na lamang nawala ng walang dahilan.
Ang aso sa larawan at ang aso sa store ay may parehas na timpla ng kulay sa balahibo, may parehas na tanda sa tenga at may nahahawig na tindig. Si Sunny umano ay isang klase ng aso na mahilig humabol sa mga bola, mapag-interes sa maraming bagay at palaging masigla. Naiiba naman ngayon sa retriever na nasa labas ng Meadowville Groceries, na seryoso, walang kilos at walang pagka-interes na nakatuon lamang sa kanyang nais. Ang komunidad ngayon ay napupuno na ng pagpapasa-pasahang usapan ng misteryong may kinalaman sa aso. Ang bawat isa sa tao ng lugar ay nagnanais na malaman ng katotohanan. Ang mga pulis ay umeksena na rin naman para mabigyang solusyon ang problema. Isa sa mga pulis na lumapit sa aso ay si Alex, pero ang aso ay nagpakita ng kaagad na pagka-agresibo laban sa kanya. Pero imbis na lapitan ng maigi ay dumistansya na lamang sa tamang layo si Alex. At dito, matyagang kinuwentuhan ang aso patungkol sa kanyang mga alaga. Pinaparamdam dito na siya isang kaibigan at wala siyang gagawin kahit na ano para ito'y masaktan. Ilang oras din ang tinagal ni Alex sa panunuyo sa aso, sa puntong nag-alok na rin siya dito ng ilang makakain para ito na mismong lumapit sa kanya at maging maamo. Ang mga tao naman na naroon ay nanonood lamang sa bawat eksena. Dito na ginawa ng aso ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Hindi na rin nawala ang seryosong tingin ng aso kay Alex na parabang nagpapahiwatig na ito ng matinding koneksyon sa kanya. Nang pasukin ni Alex ang store, ay sinundan naman ito ng tingin ng retriever. Pero wala pa rin itong naging kilos para siya'y malapitan. Ang lugar sa loob ng store na kanyang pinuntahan ay humahalimuyak sa amoy ng pagkain. Ilang sandali pa ay napadpad na si Alex sa kanyang partikular na parte ng store. Doon sa isang stock ng cereal boxes ay nakakita si Alex ng isang larawan. Ito ay lumang larawan ng isang magandang dalaga na may mahaba at magandang buhok na nakayakap sa alaga nitong golden retriever. Sa likod ng larawan ay nakasaad ang isang mensahe na nagsasabing, "Lagi mo po protektahan ang paborito nating lugar." Nakasaad din doon ang pangalang Emma. Dito na bahagyang napagtanto ni Alex ang koneksyon ni Emma at ng aso sa labas ng store. Naging malinaw na rin ng marahan kay Alex ang lahat base sa kanyang natagpuan. Hindi lamang pala ito isang misteryo na kanilang natuklasan, kundi isa itong testamento ng pagmamahal at katapatan na makakayang harapin ng isa dahil sa isang pangako. Dahil sa pagkakatuklas ng larawan ay isang kwento na rin ang nailabas na hindi lamang nagbigay linaw sa lahat kung hindi nagpaluha din sa kanya ng labis. Si Emma umano ayon sa mga taong taga doon ay isang babaeng masiyahin at may malawak na pag-iisip, isang dalaga na napupuno ng pangarap. At sa isang lugar na yun ng Meadowville Groceries siya nakakuha ng nais niyang kapayapaan. Kung ang ilang bata ay lumaki sa mga palaruan, si Emma sa store naman nagkakaroon ng tsansa na mas palawakin pang kanyang imahinasyon na maging malaya. Kinakaya ang limitasyon ng nanghihina na niyang pangangatawan. Si Mrs. Hannah din pala na siyang may-ari ng store ay kilala din sa Emma at kanya rin itong kaibigan. Ang balita sa pagkawala ni Emma dahil sa isang malalang sakit ay nataon namang nagkasabay sa misteryosong pagkawala din ng aso na si Sunny. Malamang na may pagkakataon kung saan nagawang maibahagi ni Emma ang kanyang mahiwagang mundo kay Sunny at malamang nakakasama nito sa ilang bagay. Malamang na bago ito mawala ay nagawa nitong bumulong muna sa tenga ng aso. Hindi akalain na magiging tapat naman ng aso sa pangakong yun na waring sinang-ayunan nito. Si Alex na medyo malinawan sa mga naging kaganapan ay halos masakal sa biglaang emosyon na kanyang naramdaman. Lalo't ilang oras din siyang naging konektado sa aso. Nangako si Sunny na magiging bantay ng store kung saan nagiging payapa ang yumaon niyang kaibigan. Kaya simula noon ay hinayaan na lamang ng mga tao si Sunny na maging tapat sa kanyang misyon at ginawa na lamang ito ng isang komportableng pwesto sa tapat ng store para ito masuportahan ang dating misteryosong aso ng lugar at pinag-uusapan ng karamihan ay simbolo na ngayon ng pagmamahal sa buong komunidad. Ipinapakita din ng storya ang kakaibang katapatan na kayang ibigay ng mga hayop na kahit wala ka na ay hindi nila magagawang iwanan.